Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Good morning, Isabel. Maraming salamat sa lahat ng chance na ibinigay mo sa akin. Sana balang araw ay lubos mo akong mapapatawad sa lahat ng pagkakamali ko. Alam kong hindi madali ang lahat. Ngunit pangako, gagawin ko ang lahat upang makita mong lubos na akong nagsisisi. Basa niya sa mensaheng ipinadala ni Leo sa kanya. Nagising na lamang siya sa ingay ng kanyang cellphone. Binigay niya nga pala ang kanyang CP number kay Leo. Hello ma'am, good morning. Agad siyang sinalubong ng halik at yakap ng kambal nang makitang gising na siya. Good morning mga baby ko. Ang aga niyo atang nagising ah. Maangi ang tanong sa mga bata. Siya naman talaga ang palaging unang nagigising kumpara sa dalawa. Pero sa umagang ito ay milagrong ang mga ito ang unang bumati sa kanya. Inaantay po namin si Daddy. Sabi niya magluluto raw po siya ng tinola. Excited na kaming kumain ng luto niya. Wika naman ni Dexter na tumatalon-talon sa ngayon sa kama. Mga anak, ba't Daddy ang tawag ninyo sa kanya? Di ba ang sabi ninyo, Daddy Ninong lang? Just like your Daddy Ninong Ian. Dagdag naman niya. Mami, hindi ba't siya naman talaga ang Daddy namin? Si Leo ang totoo naming Daddy, hindi po ba? Del Carmen ang family name namin. Just like him, right? At hindi naman pwedeng maging Daddy ang Daddy Ninong lang. Tuwid na sambit ni Dexter habang nakakunot ang mga noo nito. Napaupo siya sa kama nang marinig ang sinabing iyon ni Dexter. Paano? Bakit alam na mga ito? Yes Mommy. And Tito Pugi and Tito Guapo told us about it. That he is our dad. Nakita nga namin ni Dexter yung isang paper na nasa compartment ng car ni Tito Ian. Nakasulat doon ang name namin at ang name mo at ang name ng Daddy namin. Wika ni Daniel sa kanya na tila isa itong abogadong panalo na sa kaso. Napailing naman siya. Mga anak, you don't know the whole story. Someday, you'll know everything. Sa ngayon hindi nyo na pa naiintindihan ang lahat. Wika naman niya sa dalawa. But we like him, Mommy. We love our Daddy. And we like him to stay with us. Wika pa ni Dexter sa kanya. I'm sorry baby. Time will tell. Tangi niyang sambit. Ayaw na niyang pahabain pa ang sasabihin niya. Dahil baka kung ano-anong tanong na naman ang itatanong ng kambal. I'm hungry na Dexter. Let's go and check na natin kung nandito na si Daddy. Tumayo si Daniel at hinila ang isang kamay ni Dexter palabas ng kwarto. Ay saka lamang siya nakahinga ng maayos. Napakadaldal at napakaraming tanong ng mga bata. At pati birth certificate ng mga ito ay nahanap sa sasakyan ni Ian. Future abogado ba ang dalawa? Sa murang edad nila, ay tila alam na nila ang mga ganung bagay. Tumayo muna siya at naghilamos na mukha. So tanggap na naman niya na araw-araw ay makikita niya si Leo sa mansyon nila. Kailangan niya ito ngayon. Ito rin ang tanging tao na kayang protektahan ang kambal sa kapahamakan. Dahil siya naman ang nag-aalaga sa daddy niya. Dahil mas bumubuti ang kalagayan nito kapag naririnig at nararamdaman nito palagi ang kanyang presensya. Si Don Luis naman ay walang trace na sinusundan pa rin sila. Pero mas mabuti na rin talaga ang nag-iingat. Mas mabuting handa rin sila sa anumang oras. May dalawang bantay rin naman ang mga kambal. Yun ang hindi sinasabi kay Leo. Hindi naman niya basta hahayaan na lamang ang mga anak nila. Dalawang lalaki rin ang kinuha niya, na bagong train pa lamang sa Secret Red Lions. Sina Diego at Caliver. Sila ang narekomenda ni Cathy na minsan ay tawagan niya ito. She tried to call Hope, pero can't be reached ito palagi. Pati na sina Cathy ay hindi alam kung nasaan ito. Tanging si Hope lamang ang makakapagsabi ng tungkol kay Don Luis. Kung buhay pa ba ito at kung sakali man, ay papaano nangyari.
Nang lumabas siya ay may nakahain na ng mga lutong pagkain sa mesa at ganado nang kumakain ang mga anak niya. Wala pa ang mga kuya niya at si Ian naman ay tulog pa siguro. Umupo siya sa tabi ni Dexter at saka naman dumating si Leo na galing sa kitchen na naka-apron at puting sando sa loob. May dala itong isang plato ng hiniwang hinog na mangga at inilapag sa tapat ng mga anak. Kumain ka na rin, Isabel. Tipid na sambit nito na makita siyang umupo na sa mesa. Sige, salamat. Sagot niya, wala namang dahilan na supladahan niya ang lalaki. Umupo na rin ito sa tabi niya at nagsandok na rin ng kanin at sabaw. Mami, ito na po ang pinakapaborito namin ni Dexter. Malakas na hiyaw ni Daniel na sige pa rin sa pagsubo. As in, ngayon lamang niya nakitang ganito kaganado ang dalawa. Nagluluto naman sila ng chicken soup. Pero ang luto ng ama ay iba ang dating para sa dalawa. Naglagay siya ng soup sa isang maliit na tasa. Papaya at malunggay ang sinahog ni Leo sa nitib na chicken na niluto nito. Tinikman niya iyon at napapikit siya. Kaya naman palang ganado ang mga bata. Super linamnam ng sabaw. Sa katunayan ay nakakadalawang tasa na siya ng sabaw at mga prutas. Walang halong preservative ang luto ko. Ang lahat ng sangkap ay kinuha ko sa bakuran kaya huwag ka mag-alala. Lahat yan ay masustansya. Wika nito sa kanya na makita siguro siya ni Leo na matigilan siya saglit. She is just wondering. Marunong na talaga itong magluto. Puro prito lang naman ang alam ni Leo. Di ba mami, ang sarap no? Nakangiting sambit sa kanya ni Daniel. Tumango naman siya. Yeah, ang sarap nga anak. Pagsang-ayo naman niya. Totoo naman talaga. Tingnan naman niya ito. Seryoso lamang itong nakatingin sa kanya. Mukha at tila ba may iniisip na naman ito. Nakangiti rin ito habang nakatingin na sumang-ayon kay Daniel. Hello everyone! Wow! Parang ganado ang lahat ah. Bumaling siya at nakita niya si Ian na umupo naman sa tabi ni Leo. Let's eat, Daddy Ninong. Come on! Anyaya naman ni Dexter kay Ian. Wait. Oh no bro. Ba't napakatahimik mo riyan? Birthday mo ngayon diba? Happy birthday, Insan. Hinampas ni Ian ang balikat ni Leo at tila nagulat naman si Leo sa narinig. Oo nga pala. Magkasunod lamang ang kaarawan ni Leo at Ian. Bukas pa ang kay Ian. Oo nga pala bro, nakalimutan ko na tuloy ang kaarawan ko. Alam mo matagal na panahon na rin akong hindi naghahanda ng kaarawan ko. Hanggang sa pagdaan ng mga araw ay iniisip ko na lamang na ordinaryong araw lang iyon. If you didn't remind me, I wouldn't remember about it. Tila ba walang kabuhay-buhay na sambit ni Leo sa pinsan. Di bali bro, bukas, dito ka magdi-dinner ha, may kaunting handa ako. Wika ni Ian at muli nang binaling ang atensyon sa pagkain. Daddy, wala ka bang cake or balloons? Kapag may birthday po, may cake dapat. Where you can make a wish. Nag-aalalang sambit ni Dexter kay Leo. Naku, hayaan mo Dexter, napakabilis lang ng araw. Bukas ay hindi ko na birthday. Sagot naman ni Leo sa anak. Nakita niya ang lungkot sa mukha ng mga bata. Since when did Leo forget about his birthday? May kaunting sundot siyang nararamdaman sa isang bahagi ng puso niya. All these years, he had been miserable without them. Oo nga Dexter, ang mga matatanda hindi na nagse-celebrate ng kaarawan. Wika naman niya sa anak niya. Bakit si Daddy Ninong may handa? And si Tito Pogi may handa rin? Maang na tanong naman ni Dexter sa kanya. Mga anak, hayaan na ninyo. Sa susunod na taon ay maghahanda ako. Dagdag na sambit naman ni Leo at pumalakpak naman ang mga anak niya sa narinig. Pinapaligpit na lamang niya sa mga katulong ang mga pinagkainan nila nang makitang nag-effort pa si Leo sa pagtulong. He is really the opposite Leo now. Mapagpakumbaba. Higit sa lahat ay simple lang ang buhay nito. Sabi ng mga kapatid niya, ilang milyon ang kinikita ng hasyenda kumpara sa ibang hasyenda dito sa Pilipinas. But Leo didn't choose to live a luxurious life. Simple lamang ang naging buhay nito. Pero bakit si Leo ay hindi na katulad ng dati? Na gustong nasa itaas at panalo sa lahat. He don't want his ego crushed by another person. But now, he is so different. Hindi mo aakalain na si Leo nga ang nakatira sa isang simpleng kubo na walang kuryente at mga appliances.
Nakita niya itong nakatunghay sa labas ng manggahan ng kuya niya. Ang mga bata ay pinapaliguan nga ng ibang kasambahay. Happy birthday, Leo. Bati niya sa lalaki na nakatunghay lamang sa kawalan. Alam mo ba, ang bating yan na mula sa'yo, ang gusto kong marinig, Isabel. 5 years ago, I started forget about my birthday. I wanna feel that I didn't exist in this world. Kung wala kayo sa buhay ko. Ang sabi ko, magdidiwang lamang ako ng kaarawan kapag nariyan ka o yung babatiin mo ako. Nakangiti nitong sambit sa kanya. Leo, isantabi na muna natin ang lahat na napagdaanan natin. Ang gusto ko magtulungan tayo para sa mga bata. Alam mo bang alam nila na ikaw ang totoo nilang daddy? Kaya ngayong alam na nila, you should be a good role model. Turuan mo sila ng mga magagandang bagay. Sila na muna ang iisipin natin. Wika niya sa lalaki at nakita niya ang muling pagkislap ng mga mata nito. Isabel, ito ang pinakamaganda at pinakamasayang regalong natanggap ko sa kaarawan ko. It means that you're giving me a chance to be a father to them. Not just a fake daddy ninong, but a real father figure. Isabel, napakabait mo. Maraming salamat sa iyo sa pagtanggap sa akin bilang ama ng kambal. Hindi niya mapigilang yakapin ang mahigpit sa Isabel at halikan ito sa pisngi. Nakita naman niya ang pamumula ng mukha nito nang dahil sa ginawa niya. At mabilis na kumilos ang mga kamao niya at sinuntok naman niya si Leo. Aray, sorry na Isabel. Na-carried away lang ako. Wika nito na walang pagsidhan ang ngiti sa mga labi nito. Sa susunod na gagawin mo yon, bukas ay lamay mo na. Aniya rito. Maging mabuti kang ama ha, dahil kung hindi, ay hindi ka na talaga mag-i-exist sa mundong ito. Nagkamali ka na minsan. I don't want the same mistake over and over again. Naiintindihan mo ba, Leo? Wika naman niya rito. Oo naman, Isabel. Gagawin ko ang lahat. Susundin ko ang lahat ng gusto mo. Natataranta na wika ni Leo sa kanya. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayong dalawa. Umalis na siya sa harapan nito. Pagkatapos at pumasok na rin siya sa kwarto upang maligo at magbihis. Iwan niya pero parang nabunutan siya ng isang tinik sa dibdib. Ganun pala yon, yung nagiging vocal ka para magkaintindihan kayo. Pagkatapos niya magbihis ay bumaba na siya ulit upang tingnan ang pag-alis ng mga ito patungo sa school. Parang timang itong si Leo, nabuhat-buhat ang mga gamit ng kambal. Inaalalayan ang mga bata at saka huli itong pumasok sa loob. Lumingon ito sa kanya at kumaway pa. Kumaway rin siya pabalik kay Leo. Tanghalian na nang muling umuwi ang mga bata galing sa school. Nasaan ang daddy niyo? Tanong niya nang hindi makitang bumaba si Leo. Ma'am, binaba po namin sa kabilang hasyenda. May sakit po ata ang taas raw ng lagnat niya. Wika naman ni Mang Kanor. Oo nga, mami. Kawawa naman si daddy. Birthday niya, may sakit pa. Malungkot na sabi naman ni Daniel sa kanya. At wala pa siyang birthday cake to blow. Dagdag pa naman ni Dexter. Ano ba itong mga anak niya? Parang may gustong ipahiwatig. Napakalungkot na mukha ng dalawa. Pumasok ang mga ito kaagad sa kwarto at tila wala nang huganang lumabas pa. Babies, ba't ang sad nyo ha? Tanong niya sa mga ito. We want to give daddy a birthday cake na mami. Ani naman ni Dexter. Oo nga mami, may chocolate cupcake kami. Hindi namin kinain sa school. Let's just put candle on top, then puntahan natin si daddy. Wika naman ni Daniel. Gusto niyo talagang puntahan siya? Tanong naman niya sa mga ito. Yes po, tara na po. Wika ng dalawa na bigla atang naging masigla nang dahil sa narinig. Sige, let's go. Aniya sa mga ito at mabilis pa sa 4:00 ang paglabas ng kwarto ng dalawa at hinanap ang chocolate cupcake nila na hindi raw nila kinain. Choco Tops. Basa niya sa pangalan ng cupcake sa wrapper. Napailing na lamang siya. Mukhang nakuha na naman siya sa pagdadrama ng kambal. Sarado ang pinto ng kubo ni Leo na dumating sila sa hasyenda nito. Kaagad naman silang pinapasok kanina ng mga guards ng hasyenda. Kilalang kilala sila ng mga bantay. Kumatok naman ang kambal. Happy birthday, Daddy! Happy birthday!
Sabay na kanta ng kambal. May nakasinding maliit na kandila sa cupcake at ang dating malungkot na mukha ni Leo ay napalitan ng saya. Make a wish then blow the candles, Dad. Utos ni Dexter sa ama at pumikit na muna si Leo sandali at hindi nagtagal ay hinipan nito ang 2 kandila. Pumasok ang 2 sa loob at sumabay siya sa likuran ng mga ito. Daddy, ano po ang wish mo? Tanong naman ni Daniel. Secret anak. Sambit naman ni Leo habang nakatingin na makahulugan sa kanya. Maaga sila naghanda para sa araw na ito dahil family day sa school ng kambal. At syempre, sasama sila ni Leo para sumuporta sa mga anak nila. May family t-shirt din sila na iisa lamang ang kulay at may personalized design pa iyon. Nagluto rin siya ng pansit at fried chicken na siyang dadalhin niya sa school at ipamamahagi niya sa mga iba pang mga kaklase ng kambal. Nakakakaba nga dahil first time nilang magsasamang 4 sa school. Maaga namang dumating si Leo at kagaya niya ay madala rin itong mga pagkain. Ayon sa guro ng mga bata ay bring and share sila lahat pagdating sa foods. Masaya naman ang kambal habang bumabiyahe silang magkakasama. Ganito ba talaga ang impact sa kambal? Si Mang Kanor ang nagmamaneho. Ang iba pang mga tauhan nila ay nasa ibang sasakyan. Pagdating sa school ay may games na pala na para sa mga parents. Kaya nauna na muna sila sa covered court. 8:00 ng umaga nang magsimula ang programa. Ngayon po ay sisimulan na natin ang games. Bawat grade level ay may 2 representative. Sino po ang gusto mag-volunteer para sa unang laro? Tanong ng MC sa taas ng stage. Nagulat siya nang itinulak sila ni Leo ng kambal. Go Mom and Dad! Ani Dexter sabay tulak sa puwitan niya. Okay, may unang volunteers na po tayo. How about the rest? Dagdag pa ng MC. Wala siya nagawa dahil iginiya na sila ni Leo patungo sa itaas ng stage. Nang makita ang 2 anak ay malapad ang ngiti ng 2 at nagsisipagpalakpakan pa sa sandaling iyon. Napakapasaway talaga ng mga anak nila. Itinulak ba naman sila ni Leo para lamang sumali sila sa laro? So since complete na ang players natin, i-reveal ko na po ang first game ha. Napaka-easy lang naman po nito. Statue dance with a twist. Magbibigay po ako ng 20 pesos coin sa inyo. Ipitin nyo lang po ito sa pagitan ng inyong mga noo. Then play the music for you to start the dancing. Kung mahuhulog po ang coins ay tanggal na, okay? Paliwanag ng MC sa kanila. Sa dami-dami ba naman ng games na pwedeng pagsalihan nila ni Leo ay ito pa talaga. So, handa na ba ang lahat? Let's start! Dagdag ng MC pagkatapos silang bigyan ng coins. Bigla ata siyang pinagpawisan ng simula na ang laro. Paano ba naman kasi? Dumikit ang tungki ng mga ilong nila at ang mga labi nila ay malapit na maglapat. Nadulas na ang coins sa taas ng kanyang ilong at nag-adjust naman si Leo. Hindi niya alintana na magkahawak kamay na pala silang 2 sa sandaling iyon habang pilit na huwag ihuhulog ang coins. Ang role naman kasi ay huwag ihuhulog. Kaya kahit nasa ibang bahagi pa ito na mukha, ay may chance pa sila. Mula naman sa malayo ay naririnig nila ang sigaw ng kambal. Bigla na lamang nadulas ang coins sa pisngi niya. Mabuti na lamang ay mabilis na kumilos si Leo at idinikit nito kaagad ang labi sa coins na nasa tapat ng pisngi niya. Narinig naman nila ang matinding hiyawan ng mga taong naroroon. 2 magkakapareha na lamang pala ang natira. Matagal silang nasa ganoong ayos ni Leo nang bigla silang direktang winner ng MC. Nakita niya ang malapad ng ngisi na lalaki sa mukha pagkatapos ng kanilang laro at nang dumating sila sa kinaroroonan ng kambal ay biglang nag-high five ang mag-aama. Napailing na lamang siya. Parang mas sekretong kasunduan ang mag-aama at nagbubulong-bulungan pa ang mga ito. At dahil doon ay masamang tingin ang ipinukol niya kay Leo. Hey, silang. Family din ngayon ah. Ba't ganyan ang tingin mo sa akin? Parang gusto mo akong balatan ng buhay ah. Bulong ni Leo nang makalapit ito sa kanya. Ano bang itinuturo mo sa mga bata? Aniya rito. Wala ah, masaya lang raw sila dahil magkasama tayong 4 ngayon. Complete family. Sagot naman ito. Ganun ba? Akala ko kung ano-ano nang itinuturo mo sa kanila. Aniya naman sa lalaki. Pagkatapos ng programa ay bumalik na sila sa room ng mga anak. Tinulungan niya ang guro sa pag-aayos ng mesa. Mabutit hindi crowded sa loob kaya hindi masyadong mainit.
Nagsalita muna ang advisor ng mga bata. Nagpasalamat ito sa kanila dahil sa suporta nilang mga magulang. Pinaliwanag rin ng guro ang tungkol sa okasyon at kung ano ang positibong dulot sa ipinapakita at ipinapadama ng mga bata ang tunay na kahalagahan ng pamilya. Kumain na sila pagkatapos. Nagsisikainan na sila na mapansin ang dalawang batang pumasok sa silid. Luna, Lino, saan kayo galing? Tanong ng teachers ng mga bata. Pamilyar sa kanya ang pangalan ng mga bata dahil ang mga ito ang palaging bukang bibig ni na Dexter at Daniel. Sorry po teacher, hinihintay po kasi namin ang nanay. Akala po namin isasama siya pero hindi raw po pala. Hindi raw po siya makakasama, kaya kami na lang po ni Luna ang pumunta. Sambit naman ang batang lalaki. Sige, kumain na kayo. Tipid nitong sambit sa dalawa. Tumayo siya at nag-abot ng paper plate sa dalawang bata. Siya na rin ang naglagay ng pagkain sa mga paper plates ng dalawa. Kumain kayo ha. Sabihin niyo lang sa akin kung gusto niyo pa. Wika naman niya rito. Salamat po talaga. Sambit ng mga ito. Iginaya niya ito sa mga bakanting upuan. Mukhang ang gutom na gutom ang dalawa. Nauna pang itong matapos kaysa sa kanila. Muli siyang tumayo ng suminyas ang dalawa na muli siyang bigyan ng pagkain. Hindi pa pala tapos ang dalawa. Akala naman pala niya ay busog na ang mga ito. Kawawang mga bata. First time na magdidiwang sana ng family day ay hindi pa talaga ito makaka-attend. Siguro naman ay matinding dahilan kung bakit wala ngayon ang mga magulang ng mga ito. Ayaw na niyang mag-judge kaagad sa mga magulang ng mga ito. Pagkatapos kumain ng kanin ay kumuha siya ng dessert. Naglagay na rin siya para kay Leo at sa mga kambal. Pati ang magkakapatid na karatig lamang ay nilalagyan na rin niya. Thanks, Isabel. Sambit ni Leo sa kanya. Ngumiti siya rito, yung totoong ngiti niya. Walang anuman. Thanks for giving me this opportunity. Ang akala ko hindi na magagawa to. Ang makasama kayo sa ganitong mga pagkakataon. Pero pinagbigyan mo ako, Isabel. Maraming salamat. Napakabait mo pa rin para sa isang katulad ko. Wika ni Leo sa kanya. Kahit naman siya ay hindi maintindihan ang sarili. Pero ang makita na masaya ang mga anak niya na kasama si Leo ay mas nagpapataba sa puso niya. Araw-araw rin naman ay nakikita niya ang effort ni Leo. Kaya nararapat lamang na hayaan niya itong maging malapit sa mga anak. Mahirap rin sa kanya na isantabi ang nakaraan nila. Pero ngayon ay may mga batang sangkot na. Alam niyang dapat siyang magalit, kamuhian at isumpa ito. Ngunit hanggang kailan? He is trying to prove something. Tawagin man siyang tanga sa sandaling ito, ay tatanggapin niya. Dahil ang tanging ginagawa niya ay para sa kaligayahan ng mga anak. Now that they are so close and inseparable, what else she can do about it? Hello po Mr. and Mrs. Del Carmen. Bati ni Teacher Lani. Hello rin po teacher. Bati niya. Ganun rin ang ginawa ni Leo sa kanya. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyo sa support niyo po. Sobrang swerte naman po ni na Daniel at Dexter. Dahil may mga magulang sila na all-out support sa kanilang pagdating sa school. Pagpapasalamat nito sa kanila. Walang anuman po yung teacher. Alam mo naman na kahit anong oras, basta sa mga bata ay available kami ni Mrs. Nakangiting sambit ni Leo na inakbayan pa siya nito. Nasang iisang desk lamang silang dalawa, habang nasa likurang desk naman nila ang kambal. Ngumiti lamang siya sa teacher ng mga bata, pero ang mga mata niya ay nasa kamay ni Leo na nakaakbay sa kanya. Bigla namang tinanggal ng lalaki ang kamay niya nang dumikhim siya. Ang sweet niyo po talaga, lalo na sa games kanina. Nakakaingit po kayo. Ang dami pong humahanga. Super ganda at pogi niyo raw po, bagay po talaga kayo. Kaya pala napakagwapo rin ng kambal dahil may pinagmanahan pala. Wika ni teacher na baka sa mukha ang matinding paghanga sa kanilang dalawa. Thanks for the compliment teacher. Nakakahiya naman po. Aniya rito. Kaya nga po teacher, gusto na naming dagdagan pa ang mga anak namin. Isayang naman ang lahi po diba? Ani naman nila yun na sumabat na naman. Tinapakan niya ang paa nito. Hindi naman ito sumigaw. Namilipit lamang ang katawan nito sa lakas ng pagkakatapak niya. Opo, pwede po. Malaki na po ang mga kambal. Salamat po ulit. Pati po sa napakaraming foods na na-share po ninyo. Wika nito bago umalis at pumunta na lamang sa isang desk
upang magpasalamat sa iba pang mga parents na pumunta roon. Ang dami nilang foods na dinala kanina. Nagluto rin si Leo at bumili rin sila ng soft drinks. Kanina habang papunta sila sa school, alam naman nilang hindi lahat ng mga magulang ay afford, lalo na sa public school. May mga nagdala at nag-share na rin naman ng mga pagkain. Pero karamihan ay umaasa rin naman sa iba. Dito ay halo-halo ng estado ng bawat pamilya. May mga may kaya at meron din na bang average. At syempre, mayroon ding mas mahirap pa sa mahirap. Nabusog ka ba? Tanong niya kay Leo nang napakatahimik lamang sa tabi niya. Refill your plate. Utos naman niya rito. Kasi kanina kahit kumuha na siya ng dessert, ay pansin niyang kaunti lamang ang kinain nito. Gusto ko pa sana. Uwi ka naman ito. Din tumayo ka. Ako pa ba ang kukuha para sa iyo, mister? Bulong niya sa tainga nito. Paano ako kukuha? Tinatapakan mo ang paa ko. Aray, magkaka-arthritis na ata ako. Reklamo nito at saka pa niya tinanggal ang kanyang paa sa ibabaw nito. Sorry ha. Sige, akin ang plate mo. Ako nila ang maglalagay ng foods. Ano pa ba ang gusto mong kainin? Tanong naman niya rito. Yung pansit mo. Namiss ko ang luto mo. Uwi ka nito at namula naman siya. Sige. Nilagyan niya ito ng pansit at mabilis lamang na naubos nito. Hello everyone! Lumingon siya nang makarinig ng pamilyar na tinig mula sa bintana. Napatutup siya sa sariling bibig na makita kung sino ang bumati mula sa bintana. Tumayo siya at pinuntahan ang teacher. Hihingi siya ng permiso kung pwedeng pumasok ang mga kaibigan niya. Hello teacher, pwede ko po ba silang imbitahin pumasok? Tanong niya for respect para sa guro. Sure po, pakainin niyo na po sila. Uwi ka naman ng teacher Lani. Bumati naman sina Sarah at Cathy sa guro bago pumasok sa loob. Huy, paano niyo kami nahanap? At bakit kayo nandito? Tanong niya sa dalawa na bigla na lamang sumulpot. Bago ang lahat, kakain na muna kami bago pa maubos ang mga pagkain. Uwi ka naman ni Sarah na biglang tumiretso sa mesa at kumuha ng mga pagkain. Ang sweet niyo naman pinsan ha. Nasa iisang desk pa talaga kayo. For the record, nakita namin na naglagay ka ng pansit para sa kanya. Ay sana all. Tukso naman ni Cathy bago ito sumunod kay Sarah. Umupo naman ang dalawa sa bakanting desk na nasa harapan nila ni Leo. Leo ano na? After all these years ba, may na-realize ka na? Saklap ng buhay no? Pero ganyan talaga ang life. You not realize the value of worth of a person until he's gone. Oh, English yun ha. Napa-English ako. Dahil sa pansit. Natatawang sambit ni Sarah habang pinapapak ang pansit na luto niya. Natawa siyang bigla sa pinagsasasabi nito. Nandito kami to visit you. Nang dumating kami sa mansyon ang sabi nasa school raw kayo. Dahil may handaan. Itong si Sarah na marinig ang salitang handaan, mabilis nang hinanda ang kotse papunta rito. Birthday rin pala ng mga kuya mo mamaya. Kaya doon na lang kami matutulog para worth it naman ang paggasolina namin. Dagdag pa ni Cathy, kaya magkasundo ang dalawa dahil sa magkapareho ang ugali ng mga ito. Hello, bati ng kambal na makalapit ang mga ito kina Sarah at Cathy. Ay muntik ko na makalimutan ang mga pamangkin ko sobrang gutom. Wika ni Cathy na pinagmano ang kambal at hinalikan rin sila sa mga pisngi nito. Ay super pogi. I hope hindi kayo magmamana ha. Hindi na nito na ituloy dahil kinurot na niya ang tagiliran ni Cathy. Sorry kambal ha, patay gutom talaga ang mga tita ninyo. Kaya hindi kayo napansin kanina. Sambit ni Sarah at bigla na lamang tumayo. Take 2. Bago bumalik ulit sa mesa upang kumuha ng pagkain. Pasensya na kayo sa mga tita kambal ha, lalo na sa tita Sarah ninyo. Alam nyo na ngayon ang weakness namin ha, kaya palagi kayo magluluto na masasarap. Wika ni Cathy sa dalawang bata. Opo tita, masarap pong magluto si daddy. Sagot naman ni Dexter. Kailan ka pa natuto insan? Magpaparosaryo na ba ako? Maang na tanong ni Cathy. Natawa na lamang siya dahil totoo namang hindi makapaniwala. Insan naman, of course yes. People change. Hayaan mo. Huwag na muna kayong umuwi. Magpipiknik na muna tayo sa batis at ako ang magluluto. Ani ni Leo na tila proud talaga sa sarili. Sige insan, hindi namin aatrasan ni Sarah yan. Ay grabe ang babaeng ito, hindi pa tapos sa tekto niya. Wika ni Cathy nang tingnan si Sarah na kumukuha pa rin ng pagkain at hindi na bumalik sa desk nila.
Bagkus ay umupo ito sa mismong mesang puno ng pagkain at doon itinutuloy ang pagpapapak. Isabel, paano ko ba itatakbol ang babaeng yan? Nakakahiya siya maging kaibigan, promise. Namumulang sambit ni Cathy habang tinititigan si Sarah na ganadong-ganado sa pagkain. Tumayo naman si Leo at kumuha ng soft drinks at ibinigay kay Cathy at Sarah. Dagdagan mo pang isang bote, bitin yan, sabi ni Sarah kay Leo na muling bumukas ng isang soft drinks para rito. Naku Sarah, sana pala hindi na kita isinama pa rito. Sambit ni Cathy na napapailing na lamang. Natawa na lamang siya sa reaksyon ni Cathy. Kilalang kilala naman nila ang kaibigan, kaya hindi na siya nagtataka pa.